Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Kinapos ang Gilas Pilipinas kontra sa China 84-67 sa pag-arangkada ng 2023 FIBA U16 Asian Championship na ginanap sa Al Rayyan Indoor Hall sa Doha, Qatar. Tumiklop ang Nationals sa second half matapos makipagsabayan sa first half para sa 0-2 kartada sa Group D ng Asian Youth Tournament na sa Middle East ginanap sa ikalawang sunod na edisyon. Napurnada ang hinakot na 20 puntos, 8 rebounds at 3 assists ni Kiefer Louis Alas para sa Gilas Boys habang nagdagdag ng 13 at 12 markers sina CJ Amos at Kurt Nathan Velasquez ayon sa pagkakasunod. Sunod na makakarap ng Gilas ang Kazakhstan ngayong Martes at ang Malaysia sa Miyerkules para sa misyong makaabante sa susunod na round. Tinalo ng Malaysia ang Kazakhstan 79-71 upang makisosyo sa China para sa liderato sa Group D. Tanging ang number 1 team sa bawat pool ang diretsong makakaabante sa quarterfinals at kailangan pang dumaan sa qualification ang segunda at terserang koponan. Hangarin ng Gilas ni Coach Josh Reyes na malagpasan ang 7th place finish noong nakaraang taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangungunahan nina world number 2 pole vaulter EJ Obiana at skateboarder Marjeline Didal ang Pilipinas kung saan sila ang tatayo bilang flag bearers sa 19th Hangzhou Asian Games. Inanunsyo ito ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Tolentino sa isang send-off na ginanap sa Philippine International Convention Center. Kamakailan lamang ay nakuha ni Obiana ang kauna-unahang silver medal ng Pilipinas sa World Athletics Championships at nakopo ang gintong medalya sa Asian Athletics Championships. Samantala, isa si Didal sa mga nakakuha ng gintong medalya sa 2018 Asiad na ginanap sa Palembang, Indonesia. Nakatakda ang opening ceremonies para sa 19th Hangzhou Asian Games sa Setyembre 23 sa Hangzhou Sports Park Stadium. Ang balitang iyan ay mula sa RP2 Sports 918 kHz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling malinis ang record ng University of Santo Tomas sa 2023 Shaky Super League o SSL Collegiate Preseason Championship pagkatapos ang 3 set na panalo laban sa Letran na ginanap sa Philoil Eco Oil Center sa San Juan. Naging masaklap ang unang pagsalang ni Oliver Almadro bilang bagong head coach ng Lady Knights kung saan nakuha ng Golden Tigresses ang panalo 25-21, 25-23 at 25-14. Nanguna para sa UST sa opensa si rookie Angeline Poyos sa nagawa nitong 13 puntos mula sa 11 kills, 1 block at 1 service ace. Nagambag naman ng 9 puntos si Saiza Gula habang nakagawa ng 7 puntos si setter Cassie Carvalho. Nakascore din ng tig-7 puntos bawat isa sina Regina Jurado at Kyla Cordora para sa balancing atake ng Golden Tigresses. Pagkatapos ang kanilang ikatlong pwestong pagtatapos noong SSL National Invitationals, naging solido ang kanilang tsansa para sa quarterfinals kung saan isa na lang ang nalalabi nilang laban sa preliminary rounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.